Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aries, para sa araw ng February 28, 2026. Sa pagsapit ng umagang ito ng February 28, mararamdaman mo ang isang nag-uumapaw na enerhiya na tila isang mitsa na handang magsiklab upang bigyan ka ng lakas sa pagharap sa mga bagong hamon. Ang daloy ng mga planeta sa araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng pambihirang tapang na hindi mo madalas maramdaman. Kaya naman mainam na gamitin ang oras na ito upang simulan ang mga proyektong matagal mo nang isinasantabi dahil sa takot o pag-aalinlangan. Huwag mong hayaan na ang ingay ng ibang tao ay humadlang sa iyong determinasyon dahil ang boses ng iyong kalooban ay mas malakas ngayon at ito ang magsisilbing kumpas mo patungo sa mga tagumpay na sadyang inilaan para sa iyong pagsusumikap at pagtitiyaga sa buhay. Pagdating sa iyong karera at mga tungkulin sa trabaho, ang petsang ito ay nagdadala ng isang mahalagang pagkakataon upang ipakita ang iyong likas na kakayahan sa pamumuno at ang iyong bilis sa paggawa ng mga desisyong kritikal para sa ikabubuti ng nakararami. Mapapansin ng iyong mga kasamahan at mga nakatataas ang iyong masigasig na pagtutok sa mga layunin ng inyong departamento na magreresulta sa isang mas mataas na antas ng paggalang at pagkilala sa iyong mga nagawa nitong mga nakaraang buwan. Gamitin ang iyong talino upang bumuo ng mga bagong sistema na magpapagaan sa trabaho ng iyong koponan. Dahil ang iyong pagiging orihinal ay sadyang kailangan upang mapaganda ang kinalabasan ng inyong mga pinaghihirapang plano at mithiin sa kasalukuyang panahon. Sa usaping pananalapi, ang araw na ito ay humihingi ng isang matalinong pagsusuri sa iyong mga gastusin at ang pagpapatupad ng isang mas mahigpit na budget upang masiguro na ang iyong yaman ay patuloy na lalago sa mga susunod na yugto ng iyong buhay. Maaaring may lumitaw na oportunidad para sa isang matatag na investment o pagbili ng mga kagamitang magpapataas ng iyong produktibidad. Ngunit kailangan mong suriin ang bawat dokumento nang may matalas na isipan upang maiwasan ang anumang aberya sa hinaharap. Ang pagiging masinop sa iyong mga transaksyon at ang paglalaan ng pondo para sa mga hindi inaasahang pangyayari ay magbibigay sa iyo ng kapanatagan. Kaya manatiling disiplinado at huwag magpadala sa mga panandaliang luho na wala namang malaking ambag. Ang aspeto ng pag-ibig at pakikipag-ugnayan ay nasa isang yugto ng masiglang pagsasama, kung saan ang iyong puso ay naghahangad ng pakikipagsapalaran at bagong karanasan kasama ang iyong kapareha o ang mga taong malapit sa iyong buhay. Ang pagpapakita ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay na hindi inaasahan o ang pagpaplano ng isang biglaang biyahe ay lalong magpapatibay sa inyong ugnayan dahil mas pinahahalagahan mo ngayon ang saya ng bawat sandali. Para sa mga naghahanap pa ng katuwang, ang iyong matikas na aura at ang iyong pagiging totoo sa iyong sarili ay magsisilbing magnet para sa mga taong naghahangad ng isang partner na may malakas na karakter at busilak na puso na handang sumuporta sa lahat ng oras. Ang iyong kalusugan ay dapat maging isa sa iyong mga pangunahing prioridad sa pamamagitan ng pagbibigay ng pansin sa iyong ulo at mga mata na maaaring makaramdam ng tensyon dahil sa sobrang pagtatrabaho sa harap ng mga digital na kagamitan. Ang iyong katawan ay humihiling ng sapat na nutrisyon mula sa mga natural na pagkain, kaya iwasan ang pagkain ng mga pagkain masyadong maanghang o dumaan sa maraming proseso upang mapanatili ang iyong sigla at ang iyong magandang pakiramdam sa bawat kilos. Ang pagsasagawa ng mga ehersisyong pampalakas ng puso gaya ng pagtakbo o mabilis na paglalakad sa labas ay makakatulong upang mailabas ang mga tensyon sa iyong kalamnan at mapalitan ito ng sariwang lakas na magpapanatili sa iyong magandang disposisyon. Sa iyong pakikipagkapwa-tao, ang iyong papel bilang isang matatag na sandigan at tagapagtanggol ng katuwiran ay magiging sentro ng atensyon, lalo na sa mga kaibigan na nahaharap sa mga problemang nangangailangan ng mabilis na aksyon at mahinahong gabay. May isang tao na maaaring lumapit sa iyo upang humingi ng tulong tungkol sa kanyang sariling mga balak sa negosyo o personal na buhay. At ang iyong pagiging prangka ngunit may malasakit ay magsisilbing malaking tulong upang makita niya ang tamang direksyon. Maging mapagmasid sa iyong paligid dahil ang bawat pakikipag-usap ay nagdadala ng bagong aral na maaari mong gamitin upang mas lalo mo pang mapabuti ang iyong pakikitungo sa iba't ibang uri ng personalidad na iyong nakakasalamuha sa maghapon. Ang iyong malikhaing isipan ay magkakaroon ng kakaibang kislap sa hapon, lalo na sa mga gawaing may kinalaman sa teknolohiya, mekanika, o anumang paraan ng pagpapahayag na nagpapakita ng iyong pagpapahalaga sa inobasyon at kaayusan ng mga bagay. Huwag mong limitahan ang iyong sarili sa mga karaniwang pamamaraan, bagkus ay subukan ang mga makabagong estilo na magpapakita ng iyong pagiging orihinal habang pinapanatili ang dangal at kalidad ng iyong mga ginagawa para sa iyong sarili at sa komunidad.
Ang pagbuo ng isang bagay na matibay at kapaki-pakinabang ay nagbibigay sa iyo ng ganap na kagalakan, kaya hayaan ang iyong mga ideya na dumaloy ng malaya habang pinapanatili ang disiplina sa bawat hakbang na iyong gagawin sa proyekto. Para sa pamilya, asahan ang isang kaganapan sa loob ng tahanan na mangangailangan ng iyong pagiging mahinahon upang maging maayos ang takbo ng inyong samahan sa kabila ng mga posibleng hindi pagkakaunawaan tungkol sa mga plano para sa kinabukasan. Ang iyong presensya ay magbibigay ng lakas ng loob sa loob ng bahay, kaya ang paglalaan ng oras para sa isang masinsinang pag-uusap tungkol sa inyong mga mitiin ay lalong maglalapit sa inyong lahat sa kabila ng inyong mga abalang schedule sa labas. Maging mapagpatawad sa mga maliliit na pagkakamali ng iba at maging isang gabay na laging handang makinig, dahil ang matatag na ugnayan sa loob ng tahanan ang tunay na lakas na magtataguyod sa iyo sa bawat pagsubok na iyong kakaharapin. Ang iyong intuition ay magsisilbing isang matalas na kumpas sa pagpapasya tungkol sa isang bagong oportunidad na may kinalaman sa iyong personal na pag-unlad o ang pagkuha ng isang bagong kasanayan na magpapataas ng iyong halaga sa kasalukuyang merkado. Kung may nararamdamang udyok na ayusin ang iyong pisikal na kapaligiran upang maging mas produktibo at komportable, gawin ito ngayon dahil ang daloy ng enerhiya ay pabor sa mga gawaing nagpapakita ng pagpapahalaga sa disiplina at kaayusan. Ang iyong panloob na boses ay malakas na nagpapaalala na handa ka na para sa isang mas mataas na antas ng kaganapan, kaya pakinggan ito, at huwag hayaang ang mga pag-aalinlangan ang humadlang sa iyong pag-asenso patungo sa ruwok ng tagumpay. Sa aspeto ng edukasyon at pagkuha ng karunungan, ang iyong isipan ay magiging kasing talas ng isang kidlat na handang unawain ang bawat detalye ng iyong mga pinag-aralan, lalo na ang mga paksang may kinalaman sa siyensya, palakasan, o sining ng pakikidigma. Gamitin ang panahong ito upang magbasa ng mga aklat na magpapalawak ng iyong pangunawa sa kung paano maging mas epektibo sa iyong mga gawain, dahil ang mga ito ay sadyang makakatulong sa pagpapabuti ng iyong pagkatao bilang isang disiplinadong individual. Ang bawat impormasyon na iyong matututunan ay magsisilbing hiyas sa iyong isipan, kaya huwag kang titigil sa paghahanap ng katotohanan hanggang sa marating mo ang ganap na kalinawan na iyong matagal nang hinahanap. Iwasan ang pagiging masyadong padalos-dalos sa mga mungkahi ng iba na maaaring makatulong sa pagpapabilis ng iyong mga gawain, dahil ang pagtanggap ng tulong ay hindi tanda ng kahinaan kundi ng isang matalinong pakikipagkapwa-tao na kailangan mo ngayon. Ang pagpapanatili ng isang bukas na isipan sa gitna ng mga magkakasalungat na opinyon ay isang kasanayan na dapat mong pagtuunan ng pansin ngayong araw upang hindi ka masayang sa mga bagay na walang sapat na halaga para sa iyong pag-unlad. Ang pagpili sa kung ano ang nakakabuti sa nakararami nang hindi isinasakripisyo ang iyong sariling mga prinsipyo ay magbibigay sa iyo ng mas mabilis na resulta at mas malalim na kaganapan sa lahat ng iyong mitiin. Ang iyong espiritual na aspeto ay nangangailangan din ng pagkalinga sa pamamagitan ng paghahanap ng sandali ng katahimikan upang muling makakonekta sa iyong panloob na gabay na nagbibigay ng direksyon sa iyong mga plano sa hinaharap na taon. Ang pagninilay-nilay tungkol sa iyong mga tunay na layunin ay magbibigay sa iyo ng sagot kung bakit kailangan mong maging matatag at kung paano mo magagamit ang iyong lakas para sa kabutihan ng iyong sarili at ng iyong kapwa. Ang pagpapasalamat sa bawat biyaya, maliit man o malaki, na iyong natatanggap ay magbubukas ng pinto para sa mas marami pang milagro, kaya panatilihin ang iyong integridad at ang iyong pagiging mapagkumbaba sa lahat ng oras at pagkakataon. Maging mapagmasid sa mga legal na dokumento o mga kontratang iyong pipirmahan ngayong hapon, at siguraduhin na nabasa mo ang bawat detalye ng maigi upang maiwasan ang anumang aberya sa iyong mga transaksyon sa mga susunod na buwan o taon. Ang paghingi ng payo sa mga taong may sapat na karanasan o sa mga eksperto sa iyong larangan ay isang matalinong hakbang na dapat mong gawin upang maprotektahan ang iyong mga interes at ang iyong pinaghirapan sa loob ng mahabang panahon. Ang pag-iingat sa ganitong mga usapin ay magbibigay sa iyo ng kapanatagan na ang iyong mga hakbang ay nasa loob ng katuwiran at hindi ka malalagay sa alanganin dahil lamang sa kakulangan sa pagsusuri. Sa pagdating ng gabi, maglaan ng oras upang ayusin ang iyong kapaligiran at ang iyong isip sa pamamagitan ng pagkain ng masarap na hapunan o pakikinig sa musika na nagpapagaan ng loob upang maging mahimbing ang iyong pagtulog at pahinga. Ang kaayusan sa labas ay refleksyon ng kaayusan sa loob. Kaya ang pagliligpit ng iyong mga kagamitan ay makakatulong upang maalis ang mga tensyon sa iyong isipan na dulot ng sobrang dami ng iyong mga iniisip sa maghapon. Ang pagpapasalamat sa bawat tagumpay na iyong nakamit sa araw na ito ay magpapanatili sa iyong positibong disposisyon na siyang magsisilbing magnet para sa mas magagandang balita na darating sa iyong pintuan bukas at sa hinaharap.
Bilang huling payo para sa iyo, laging tandaan na ang tunay na lakas ay matatagpuan sa pagkakaroon ng balanse sa pagitan ng iyong pisikal na kakayahan at ng iyong panloob na kapayapaan na walang anumang katumbas na halaga sa materyal na mundo. Manatiling nakatutok sa iyong sariling landas habang nagpapakita ng malasakit sa mga taong nasa paligid mo, dahil ang kaganapan ng iyong pagkatao ay matatagpuan sa pagbabahagi ng iyong liwanag ng may dangal sa lahat ng pagkakataon. Hayaang ang liwanag ng karunungan ang maging gabay mo sa pagtahak sa daan ng iyong mga adhikain, at maniwala ka na sa bawat pagsusumikap mo, mayroong magandang bukas na naghihintay para sa iyong buong pamilya. Ang iyong mga maswerteng numero para sa araw na ito ay 9, 18, at 27. Ang iyong maswerteng kulay ay pula o kahel na sumisimbolo sa lakas at determinasyon. At ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang paglilinis ng iyong mga gamit sa pag-ehersisyo, ang paggawa ng isang listahan ng iyong mga panandaliang layunin, o ang simpleng pag-ehersisyo sa loob ng 30 minuto upang muling makuha ang iyong enerhiya mula sa iyong katawan.